Sa isang madilim na gubat na mapanglaw, tawag na matinik ay walang pagitan. Halos naghihirap ang kay Pebong silang dumalaw sa loob na lubhang masukal. Iyan ang mababasa sa saknong na una nitong kabanatang punong salita. Sa mapanglaw na gubat magsisimula ang matamis na pag-iibigan ni Florante at Laura. Sa puno ng higera, nakagapos sa gitna ng kagubatan ay may isang matipunong tila na naghoy sa kawalan. Isang mandirigma na mula sa Albania. Ngunit dinakip at ipinatapon sa labas ng kaharian. Panaghoy ng problema ay nangingibabaw sa kagubatan. Problema Laura, sa nasan pag-ibig ka? ang Tulungan mo ko dito, tayo magsama. Florante ang kanyang ngalay tinitangala sa Albania. Ngayon nagdudusa sa kaluluhat kahirapan. Oo, Panginoon, ako iyong patawarin sa lahat ng kabiguang aking kasamit, sa pag-ibig na ipinagait sa akin. O tadhana, bakit ka ganyan sa akin? Laura, aking ina, bakit mo ako iniwan sa kamay ni Adolfo? Ika'y sumamot, ako nilisan kay Adolfong sakim sa kapangyarihan. Pati walang salay, kanyang dinadaman. Pagkapait ng aking buhay, sa aki tilang walang nagmamahal. Laura at Albania, aking sinilangan. Ako sa inyo'y nagpapaalam. Habang si Florante walang pagod sa paghihinakit, ay may isang girerong nangangalang Aladin. Isang morong wari na liligaw ng landas at naghahanap ng lugar nang sa kanya'y giginhawa. Kabiguan din sa pag-ibig ang kanyang pasanin na inagaw ng kanyang amang si Sultan Ali Adab. Hindi natin aakalain na magagawa ng sariling amang agawin ang pag-ibig ng anak, ipagpalit lang sa sariling ninanais. Kay laking paghirap nitong sa akin. Sa pag-ibig inagaw na malapit sa akin. Ngayon nandito ako sa gubatan, pinagtaksilan ng ama kong mapagsarili. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdurusa ay may narinig siyang tinig. Tinig ng animoy nasa kagubatan din. Ito'y kanyang pinakinggat, inuunawaan. Sinundan ang tinig at kanyang pinuntahan. Sa mga taghoy nitong kalumbay-lumbay, ay tila naaawa sa kalagayay kanya ding pinapasan. O Laura, ako iyong pinagtaksilan. Iniwan, hayaan lang ba ako dito sa kagubatan? Alam kong hindi mo maatim ang mahal mo sa kinagpisan. Kapait naman kayang tadhana, kabagabag, tila wala ng pag-asa. Nasaan ka, tutulungan kita. Nadadamayan kita at gabayan kita. Kailangan mong magdilit, makinig sa kanyang taghoy. Hindi ko na marinig. Sundan ko yung tinig para makapunta sa inyong lugar na ibig. Ginamit ni Aladin ang kanyang matulis na kalis sa paghawi ng mga damong hindi kanais-nais. Nahimatay na pala si Florante at ang moro'y hindi namalayan. Ngunit nakarating na pala si Aladin sa lugar na paroroonan. Nang makita si Floranteng nakagapos sa higera, ay nagulat at nabigla ang morong mandirigma. Sa harap ni Florante may 2 leon na nakabantay. Nakabantay sa pagising at handang sumalakay. Ngunit itong si Malakas ay walang uurungan, handang iligtas kahit na sino man. At pinaslang ni Guerrero ang 2 kaaway. Iniligtas ang taga-Albanyang walang kamalay-malay. Ito'y kinawalan niya sa pagkakagapos at walang hirap na inaakay-akay. Laura, nasan ka? Tulungan mo ko dito, tayo magsama. Hindi na pinansin pa ni Aladin ang sigaw ni Florante. Hindi siya sumagot at hinayaan niyang umidlip muli. Sino ka at anong pakay mo sa akin?
Ako iyong ibabat tanong ko iyong sasagutin. Ako isang murot nga lang ko Aladin. Nagligtas Diyos sa dalawang iyon. Handa kang sunggabin. Alam ko may bigat ka mang pasanin, kaya huwag kang mag-alalat. Wala akong masamang hangarin. Ngunit hindi mo ba napapansin na tayo magkaaway? Magkaaway sa ibang kaharian? Ako'y taga-Persia at ikaw ay taga-Albania. Ako isang murot at ikaw ay Kristiyano. Magkaiba man tayo ng karian, walang pinipiling pagtutulungan. Hindi na kumibo pa ang siyang may katanungan hanggang makarating sila sa lugar na pagpapahinganan. Doon ay magpapalipas ng gabi hanggang kinaumagahan. Magpapalipas ng hinagpis at kalungkutan. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng iyong kabaitan itinamahal sa ako'y nangailang. Balita sa abay na tanggag madirigma. Ako'y isa sa iyong tagapaghanga. Ako'y humahanga sa iyong kausayan. Kausayan mapagdigma sa kahit anong laban. Balitang iyay ay walang katotohanan. Hindi ako naniwala sa mga ganyang bagay. Nang lumipas ang gabi at ang araw ay mataas na, napansin ni Alading si Florante masigla. Ito ay kanyang niyakap ng may kagalakan, ngunit itong si Florante tila malungkot pa. Akala ko ba ikaw ay panatag na? Ngunit sa aking nakita'y may diramdam ka pa. Alam kong mahirap saruin ang problema sa nakaraan. Ngunit, maaari ko ba itong malaman, kaibigan? Alam kong meron kang katapatan. Kaya simulan natin yung kwento nung ako'y sinilang. At ikinuwento niya ang kanyang nakaraan sa isang matapat na kaibigan at maaasahan. Inalahad ni Florante ang katotohanan. Katotohanan, sandaling tadhana'y pinagkaitan. Si Florante ang anak ni Duque Briseyo at Prinsesa Floresca ay isinilang sa kaharian ng Albania. Nang siya'y nasa kanyang 11 gulang, ay ipinadala sa Atenas at doon pinag-aral. Doon niya nakilala si Adolfong buhong sa kasaysayan, ang gurong si Antinor na may busilak na kalooban. Nakilala din niya si Menandrong pamangkin ng maestro, na naging matapat at malapit niyang kaibigan. Nang wala pa si Florante, si Adolfo ang tinitingala ng kalahatan. Ngunit nang dumating si Florante, tila ito'y inagawan. Itong si Adolfo'y puot ang nasa kalooban. Ibinuhos ang galit sa isang dula-dulaan. Tayo ngayon magkakaroon ng pagsadula-dula tungkol sa trahedya dalawang apo, sangal si Florante, Adolfo, Florante bilang Polynesia, Adolfo bilang Eteocles. Nang handa nang magsadulay si Adolfo'y nanlisik mata. Kay Floranteng may balak na masama, balak nitong paslangin at totohanin. Ngunit merong isang taong si Florante handang saklolo. Ikaw, Florante, mga agaw dapat mamatay! Ikaw, Adolfo, ano nangyari sa iyo? Nasisira ka ng bang ulo? Ang pagsadulay iyong tinotoo, hindi mo kailangan gawin ito. Si Adolfo'y tinotoo ang dula-dulaan, ngunit si Menandro'y niligtas ang kaibigan. Si Adolfong may salay pinabalik sa Albania at pagkaraay hindi na muling nakita. Pagkaraay si Florante nakatanggap ng liham mula sa Albanyang sinilangan. Ito'y pinadala ni Duque Briseyo ang kanyang amang minamahal. Dali-daling binasa't inalam ang nilalaman. O mahal kong ina, bakit mo ko iniwan? Ako hindi mo na makakasama ng matagal. Ama, pupunta ako riya't ikay aking dadamayan. Si Florante binasa ang liham na naglalaman ng pagkawala ng ilaw ng tahanan. Uuwi siya sa Albania at magpapaalam sa bayan ng Atenas at sa kanyang guro't mga kaibigan. Ako'y magpapaalam sa inyo at magpapasalamat sa lahat-lahat. Nang dumating sa bayang sinilangan, niyakap ang ama sa kaharian, tila nabalot ng kalungkutan. Nang makita ang kanyang inang lumisan.
pag-asa at di basta-basta. Dito kami sa suporta, naging gabay at tagapag-aruga. Pagkatapos ay may dumating na liham, sasakupin ng Persya ang Crotona. Bayang nang hihingi ng tulong, si Florante lalaban at susulong. May sulat na dumating mula sa Crotona, humingi ng tulong ang pakay nila. Nanganganib na itong sakupin ni General Osmanic na mula sa Persya. Bukas sila ipapunta ay ipaglaban ng bayang nag-aalsa sa tulong ni Florante ang aking anak. Maligtas natin ang bayang ng Crotona. Nang dumating si Haring Linceo, itong si Florante may nararamdamang magkahalong kabat pag-ibig. Nang makita ang anak ng hari, pagkaraay napawi ang kalungkutan nang makakita ng babaeng napupusuan. Tila napalitan ng kaligayahan at nagkaroon ng pag-asa at kasiyahan. Itong dalagay may angking bait at ganda, anak ni Haring Linceong taga Crotona. Si Florante kanyang nakilala. Ngalan nito'y Laura. Ako nga pala siya rin yung taga-Albania. Ikinalulugod ko kayong makilala. Ibig ko nga palang ipakilala itong anak kong si Laura. Masaya ko at nakilala kita. Ngalan kay Florante, wala nang iba. Ako ay taga dito sa Albania. Albania ang taga-Pagmana. Masaya rin ako at nakilala kita. Sana tayong magkakilala pa upang malaman ang isa't isa at maging magkaibigan o higit pa. Itong dalawa ay hindi namalayan. Puso nila ay magkasing kahulugan hanggang sila ay maging magkasintahan at lubos na nagmamahalan. Ngunit panahoy dumating at sila mawawalay sa isa't isa. Itong si Florante makikipagdigma, ipaglalaban ang bayan ng mahal niya. Ngayong araw na pagkikipagdigma at si Florante makikipaglaban. Laban para sa bayan at sa kanilang pagmamahalan. Laura, ikay maghintay. Babalik ako at ikay babalikan. Pangako, Florante, kay aking hintayin. Itong si Florante lumaban. Lumaban para sa bayan. Crotonang sinakop ng Persya, bayan ng kanyang sinta. Sa kagalingan nitong si Florante, bayan ng Crotona ay naibalik. Dating sakop ni General Osmanic, ngayon nasa kamay ng tunay na hari. O Laura, ang aking ibig. Ako'y nagbalik. Crotona ay naibalik. Sa kabutihan ay nanunumbalik. Mabuti at nasa mabuting kalagayan ka. Kung nag-aalala sa iyo at lagi kang pinagdarasal. Ngunit ngayon ikaw ay nasa aking piling. Maluwag na ang aking kalooban na bumita ng tingin. Si Florante general na at sa digma ay parating nananalo siya. Tila wala siyang kabiguan sa lahat ng kanyang nagiging laban. Ngunit isang araw ng kanyang pakikidigma ay umuwi sa Albania ng mag-isa. Nagkaroon ng away. Namatay si Duque Briseyo at Haring Linceo. Namatay din si Adolfo. Masakit man sa damdamin nila Florante at Laura dahil namatay si Duque Briseyo at Haring Linceo. Ngunit ito'y kanilang itinanggap na lamang dahil wala naman silang magagawa. Nagpakasal sina Aladin, Flerida, Florante at Laura. Sina Florante at Laura ay itinanghal na bagong reyna at reyno ng Albania. Ngayon, Aladin at Flerida, kayo ay ganap na Kristiyano. Flerida, tinatanggap mo ba si Aladin bilang pabiyak ng iyong puso? Tungalay ko Tinatanggap mo ba Flerida harap bilang kabiyak ng iyong puso? para sa Hindi na dalaga. mo nang yakap. Walang kasing ganda, amoy roses ang alimuyak. Kung nanaisin ng tadhanang mapalin lang, di hahayaan mawala pa tong liham na umaasang mata mo